Sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan, muling nagpaalala ang Embahada ng Pilipinas sa mga Pilipino kaugnay sa mga dapat na gawin sa oras na makatanggap ng emergency alert sa pamamagitan ng app, text message o kapag narinig ang sirena. Ayon sa Embahada, kaagad na pumasok sa pinakamalapit na protected space. Kabilang sa mga itinuturing na ligtas silungan ang personal shelter sa loob ng bahay o apartment na tinatawag na mamad. Gayun din ang communal shelter o MAMAC na karanimong nasa basement ng mga residential building at ang mga community shelter o MIKLAT na matatagpuan sa mga pampublikong lugar tulad ng parke o parking lot. Kung walang malapit na mamad, MAMAC o MIKLAT, pinapayuhan ng mga residente na magtungo sa pinakaligtas na bahagi ng gusali. Kung nasa isang multi-story building, ang hagdanan o stairwell ang inirerekomendang lugar maliban sa pinakatuktok na palapag. Iwasan ang mga hagdanang may bintana dahil maaaring mabasag ang mga salamin kung may maganap na pagsabog. Maaari ring pumasok sa isang internal room o silid na nasa pinakaloob na bahagi ng gusali. Huwag magtungo sa banyo o kusina dahil maaaring masugatan sa mga nabasag na salamin o tiles. Kung walang internal room, maaaring magtungo sa pasilyo, corridor o hallway bilang alternatibo. Para sa mga nasa ika-4 na palapag o mas mataas pa, inirerekomendang bumaba ng 2 palapag dahil maaari pang maabot ito ng pinsala kung tatamaan ng missile. Kung nasa pinakatuktok na palapag naman ang isang 3 palapag na gusali, bumaba sa ika-2 palapag. Iwasan din ang lobby sa unang palapag kung ito ay may malalaking salamin o glass walls. Sa mga nakatira naman sa 2 palapag na bahay, bumaba sa unang palapag at pumasok sa internal room na may pinakakaunting pinto at bintana. Kung isang palapag lamang ang bahay, manatili sa pinakaloob na kwarto na may pinakakakaunting bukas na bintana. Muling pinaalalahanan ang lahat na manatiling malapit sa shelter o mamad at patuloy na subaybayan ang mga abiso ng IDF Homefront Command at mga opisyal na advisory ng Embahada para sa kanilang kaligtasan. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon.